Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 6 na taong gulang na babae sa Tarlac, ginahasa at pinatay ng mismong taga-sundo na menor de edad. 38 Pilipinong tripulante ng hantavirus hit MV Hondius nakauwi na sa Pilipinas. Lumang sanitary landfill sa Davao City tuluyan ng ipinasara ng DENR. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Sensitibong balita, patay na ng matagpuan ng isang 6 na taong gulang na batang babae sa isang sakahan sa Victoria, Tarlac noong Hunyo 19. Ayon sa investigasyon, huling nakitang kasama ng grade 2 student na si Ella ang isang 16 hanggang 17 anyos na lalaki na kilala sa alias na Angelo na umano'y sumundo sa kanya mula sa paaralan bandang alas 2:30 ng hapon. Nang hindi makauwi ang bata, agad siyang hinanap ng kanyang mga kamag-anak at sa isinagawang search operation ng pulisya, natagpuan ang kanyang bangkay alas 10 ng gabi sa isang sakaha. Batay sa paunang pagsusuri, may mga palatandaan ng pananakit at umano'y sexual abuse sa biktima. Posibleng maharap ang suspect sa kasong rape with homicide, ngunit dahil menor de edad, isinailalim ang suspect sa proseso ng Juvenile Justice and Welfare Act at ipinasa sa kustodiya ng DSWD. Nakabalik na sa Pilipinas ang 38 Pilipinong tripulante ng MV Hondius matapos makumpleto ang 42 araw na quarantine sa Netherlands kaugnay ng mga naitalang kaso ng hantavirus sa barko. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nakauwi ang mga seafarers sa tulong ng mga ahensya ng pamahalaan. Bago ang kanilang pag-uwi, lahat ng tripulante ay nagnegatibo sa hantavirus. Tiniyak din ng DMW na patuloy na matatanggap ng mga tripulante ang kanilang sahod sa natitirang bahagi ng kanilang kontrata at mananatili silang empleyado ng kanilang ship owner. Samantala, ayon sa WHO, karaniwang naipapasa ang hantavirus mula sa daga patungo sa tao. Gayunman, wala umanong naiulat na presensya ng daga sa barko, kaya patuloy na iniimbestigahan ang posibleng bihirang human-to-human transmission na maaaring may kaugnayan sa Andes strain ng virus. Iniutos ng DENR Environmental Management Bureau o EMB Region 11 ang permanenteng pagsasara ng lumang sanitary landfill sa barangay New Carmen, Tugbok District sa Davao City matapos ang nakamamatay na trash slide noong Mayo 20 na ikinasawi ng 2 katao at nagdulot ng pinsala at paglikas sa mahigit 100 pamilya. Ayon sa DENR EMB 11, natapos na ang lahat ng operasyon ng pagtatapon ng basura sa lumang pasilidad at inatasan ang lokal na pamahalaan ng Davao City na magsumite ng safe closure and rehabilitation plan sa loob ng 30 araw. Nailipat na rin ang waste disposal operations sa isang interim cell ng bagong sanitary landfill upang matiyak ang tuloy-tuloy na pamamahala ng basura habang isinasagawa ang rehabilitasyon ng lumang pasilidad. Lumabas sa investigasyon na may mga paglabag ang landfill sa mga probisyon ng Ecological Solid Waste Management Act at iba pang regulasyon sa operasyon ng sanitary landfill, dahilan upang tuluyan itong ipasara para sa kaligtasan ng publiko at pangangalaga sa kapaligiran. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renz Lenon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.